Okay mga Lods, so welcome back to another Lian content. So, for today's video mga Lods, magkakaroon tayo ng siguro 2-part to or siguro kung suswertehin 3-part. So, the first part is this person, Paul Eric, about kay Paul Eric to. Kasi nagkaroon ng mini Me Too movement against kay Lian ngayon. So, ano ba yung Me Too movement? So, in the later part of 2018 to 2019, maraming nag-come forward na mga non-celebrity people against sa celebrities na sa Hollywood to na may ginagawa silang hindi kaaya-aya sa kanila. In a well, hindi maganda 'yon. So, kung ako sa inyo i-research niyo 'yon, pero ang point kasi dito, nagkakaroon ng ganon kay Lian. So, after lumabas nitong nitong si Paul, nitong si Vince, lumabas naman si Paul. Now, this content will focus more on kay Paul kasi para lang alam nyo yung storya niya. Now, to be fair kay Lian, this is just yung side ng storya ni Paul. Meaning to say, hindi ito yung buong storya. Kumbaga kung gusto nating malaman yung storya, kailangan natin tanungin si Lian. Ganon kasi yon to balance it out. And mamaya, may papakita din ako sa yung allegedly mga kay Lian daw yung page na yon. Pero insofar as my research is concerned, meron kasi yung Facebook ni Lian unpublished na or naka-deactivate na. Yung IG niya naka-private na and yung kanyang TikTok ay naka-private na. There is one Facebook page na papakita natin mamaya na allegedly ay sa kanya daw. Pero I don't think kasi sa experience ko usually kapag may issue na ganito, maraming spoof account na lumalabas. So, simulan na natin ang storya ni Paul Eric. Sabing ganun, kahapon lang to, after pagputok nito, siguro after a few hours, nag-post na si Paul Eric, shinare niya yung post nitong si Vince. Sabi niya dito, it's the same na ginagawa mo sa akin, Lian. I never posted about you. At mas malala pa, but you're the main reason kung bakit ako hirap magtiwala ngayon dahil ginawa mo pa rin siya. So, in a way, sinasabi dito ni Paul Eric na parang modus ito ng babae, pattern of behavior. Now, kasi ako, I look at people, kung ano ba yung ginagawa nila sa buhay. Kasi nga, nalaman natin na si Lian pala ay isang CCA, okay? Hindi pala siya casino dealer. Kasi casino dealer yung pakilala niya kay Vince, yung pala CCA siya. Para po dun sa mga hindi nakakaalam, this is according to my research kasi importante itong trabaho na to na malaman niya. Yung CCA, these are people who, nung araw kasi may tinatawag na guest relation officer, yung GRO na tinatawag. Now, hindi naman masama yung pagiging CCA at hindi rin masama yung pagiging GRO. Kasi nga, etong mga CCA na to, ito yung mga sumasama sa mga tao kapag gusto nila ng kasama. Like for example, pupunta ako sa isang party, kailangan ko ng parang kasama ko, ka-date ko, sasama ko si Lian or whoever, di ba? But, there is a dark side to that. Ito yung sinasabi dito ng mga tao, especially nitong si Vince, na yung pagsi-CCA, parang yun na kasi yung bagong term sa yung guesswork na tinatawag, public relation, pumi-PR ka. Meron kasing dark side yon. Yung dark side na yun, siguro gamitin nyo na lang yung imagination nyo. Pero, ang normal rate lang nung PR mo is 10K to 20K yung VIP. Pero pagka medyo mababa, 3K lang. I mean, 3K is good money na rin kung isipin nyo kasi magkano lang ba minimum wage dito sa Pilipinas. Yun yung point doon. Now, bakit binibring up ko yung pagiging CCA niya? Kasi of course, if you are paid to be with someone sa oras mo, so it justified na pag sinamahan kita, dapat may kapalit yon. Again, babalik tayo dun sa, di ba, meron akong sinabi sa inyong morality ni Kohlberg, yung kanyang you scratch my back, you scratch yours, yung exchange morality na tinatawag, equivalent exchange morality. Siguro ganun yung way of thinking ni Lian, kaya
justified sa kanya na ganyan. And yun din, meron din siyang accordingly, sabi niya, may traumatic experience din siya doon sa boyfriend niya. Napanood naman natin lahat yon. Panoorin nyo na lang yung 5-minute summary natin. So, ginawa mo pa rin siya. We always try to, oh my God, we always try to make a baby! You promise me to me every time na magkasama tayo na bibigyan mo na ako. Okay. So, well, namahal mo ako at ako lang. Binilog mo ang ulo ko. When the time I caught you, parehas lang mas matapang ka pa. BS. Okay na nakalampas ka sa akin, pinagbigyan kita, pinatawad kita, and karma comes taste of your own medicine. At boys, eto lang ang masasabi ko gusto ko lang kayo, especially the young men na nakikinig sa akin ngayon, it's very difficult for us kasi wala namang kasing violence against men and their children. Walang VAUMC. Merong VAUC, pero walang MAUC, di ba? So, pagka ginanito tayo, we have to just take it on our chin. I mean, siguro I'm just older than you guys. I mean, I don't wanna share my own experience, pero sinasabi ko lang na it's difficult for us. So, siguro, this is a bit cathartic, yung catharsis na tinatawag kay Eric pa kay Paul. So, after nyan, nag-post na rin si Eric ng samot-saring, naglabas na rin siya ng, ayun na, para akong nabunutan ng tinik. Tama-tama, yan tawag sa ganyan, catharsis ang tawag dyan. So, nag-post na rin si Eric ng mga kanyang, screenshot, okay? Eto, katulad dito. Pasensya ka na, Paul, kung nagawa ko man yung nakokonsensya ako sobra, sana mapatawad mo ko. Hindi ko intensyon na masaktan ka kung ano man. Yung mga nalaman mo na nasa iyo kung paniniwalaan mo, basta ako, totoo ako sa iyo. Salamat sa lahat ng ginawa mo para sa akin. Kung ayaw mo, respetuhin ko yon, mahal na mahal kita. So, well, sabi ni Paul, eto daw ay galing kay Lian. Tol, isa pa yan yung paglalabas ng screenshot or ng conversation. Mamaya pag-uusapan natin yan para lang alam natin yung mga liabilities natin. O Nico, hindi ka naman abogado. Regardless kung hindi ka abogado or hindi, kailangan alam mo ang batas. Kaya hindi mo talaga pwedeng i-gatekeep yung batas kasi whether alam mo or hindi, kailangan pa rin, ganun talaga. Actually, ayoko na sana makisawsaw dito. Pero yung ginawa mo sa akin, hindi makatarungan. Yung mahabang panahon na di ako nanahimik, alam mo yan kung paano kita inalagaan, minahal, pero gago ka gago ka ba? Wala na akong ilalabas about sa amin kung hindi ito na lang. Diyos na lang ang bahala sa kanya para sa pangit na ginawa niya sa ibang tao. May karma ang lahat, Lian. Lin ba o Lian? Lian kasi yung basa ko dyan kasi yung Lin kasi parang iba. Kaya nga sabi ko mabait ako, pinabigyan kita sa panloloko mo sa akin, pero hindi lahat ng tao mabait. Para palagpasin ka sa lahat ng kalokohan, tanggapin mo na lang kung anong consequence yan. Deserve it all. Well, eto lang ulit, ulitin ko lang yung legal liabilities natin. Ang tao kasi, whether kupal yan or hindi, or ayan, yung panggagago, meron pa rin sila, yung rights pa rin nila is still withstanding. Hindi yan, walang nadi-disqualify dun sa rights niya without due process. Gets nyo? So, mamaya pag-uusapan natin yan sa hiwalay na, para hindi kayo maboring. Ayan, so, kung saan na kita nakikita ngayon, nakakaawa ka na tignan, sabi ni Paul. Ayan. Lian, eto. Ganito ako katanga sa'yo, di ba? Masaya kang tumatarantado ng tao. Buti na lang na nakakawala na ako sa'yo. Kasi kung hindi, lalo akong nadudurog. Bawat salita mo, pinaniniwalaan ko ng ganyan ka magtiwala sa Lin. Pero iba ka nga lahat sa panloloko hanggang yan na yun at nakuha mo na agad ang premyo mo. Sana sana may mukha ka pang ihaharap sa tao. Ayun, reputational damage. Nako. Well, mamaya yung legal. Again,
it's research naman yung ilalapag ko sa inyo, and kung pwede nating interview si Fiscal EJ, mas maganda. Don't worry, mahal, mahal, ikaw lang naman ang kinakausap ko. No! Sabi nga ni Daniel Bryan, no! 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 Ikaw lang yung mahal ko, okay? No! 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 Huwag kang mag-isip ng kung ano paman. Ano-ano dyan, sunduin mo na lang mamaya mamaya sa chat, kung anong oras miss you, mahal. Teka lang, wala ka bang pang grab? Or pang angkas? Doon ako na nagugulumihanan eh. Bakit kailangan mo magpasundo lagi sa mga lalaki? Right, what? I mean, this is, again, these are just allegations. Not saying that this is true or false. Pero since, alam mo yun, pinost niya, well, huwag kang mag-isip ng ano pa man. Mga paliwanag mo'y di ko kailangan. Kahit ano pa ang iyong nakaraan, mamahalin kita maging, sunduin mo na ako dito, be. Hey! Ay, nako. O sige, panatag yung isip ko. Please, wag ka gumawa ng mga bagay na ikasasakit ko. Aray ko, be. Miss you too, mahal. Ay, sleep muna ako. Call ka na lang kung magpapasundo ka na. Grabe naman. Kailangan mo, siguro ang perfect guy nitong si ate, yung mga kapatid kong Grab, mga kapatid kong Joyride. Maganda to. Use code pasundo. Tapos ayoko na. Hindi. Ayoko na mag-trash talk. Okay, I miss you. So, ayan na nga, nag-content na si Idol, peace of mind. Yan, sunod-sunod na yung content niya. Teka, naliligaw na yata ako. Balik tayo sa issue na... Oo nga, tama naman yan. Ayoko, alam nyo, namanata na ako ngayon sa nd.gg. Okay na yun. Okay, so, ayan na naman. Okay, so, ayan na, kinover na siya ng mga pages ngayon. And this is what you call the 15 minutes of fame ni Paul. Now, of course, sorry guys, lasing lang ako ulit yan. Tingnan natin to. Musta na humanap ng iba, tatlo pa. Pinagsabay-sabay kami. Oh my gulay. Labanos! Mustasya! Ayun. So ayan na, bumabanat na rin sa wala namang problema, ipahiya niyo ako sa SOCMED. Sa akin ayusin niyo naman yung pic ng mukha. Ko mukha akong tatay eh. Ayan, so ganyan na nga. So, bumabanat na rin si Idol dito. Ganun talaga. Kung pwede lang, ano ba to? Well, ganito yan, Paul, Sinasabi ko lang sa'yo, are you ready? Are you ready? Alam mo, maraming simp dito sa internet na magtatanggol sa magandang EA. Mababash ka din. Welcome to the club. Welcome! Palakpakan yan! Ganun talaga eh. Guys, yan yung isang liability nyo kapag kayo ay sasampa sa internet. Mababash kayo. Okay? Ito, latest niya. Wala kayo sa lugar pagsalitaan ako. Yun, kasi nga, nag-post ka na, tol. Nag-post ka na ng side mo. Pag nag-post ka ng side mo, magiging public information yan. And maraming sasabihin sa iyo ang tao. Diba? I mean, tingnan nyo na lang yung mga pages ko kung araw-araw akong binabash, di ba? It's just part of it eh. Pag naglabas ka ng opinion mo, pag naglabas ka ng kahit anong bagay sa'yo, publicly, people will say sa'yo, di ba? Naloko po ako, hindi ako yung nanloko, nakakaunawa, o sadyang, ayan, kasi nga maraming sims dito, Idol Paul. So, ano natin? Ito, pininpost niya, o, di ba? Pininpost niya yung mga screenshot nila. So, ano ang moral po natin ngayon? Kapag tandaan natin na laging may liability tayong lahat dito. Meaning to say, kung ano yung ipopost natin, may sasabihin yung tao. May sasabihin yung tao na maganda, may sasabihin yung tao na pangit. And dito, tol, maraming sim. Ano ka ba? Bago ka lang ba rito? Maganda yung AI eh. Di may mga dyan, mahihinang uring lalaki.
na magsisimp at magsisimp dun sa babae. Ganun talaga. Wala tayong magagawa ron. May maraming magsisympathize dun sa babae na yun. And you know, it is part of it. You know, sa akin, may magagalit sa akin dyan. Sa akin, may magsasabi dyan, bahala kayo dyan, di ba? Pero, kay Paul, ganun din sa'yo, tol. So, paging matatag ka lang. And of course, like yung kay Vince, meron ka ding liability dyan. Sinasabi ko lang sa'yo. Meaning to say, Merry Christmas. Hey! O, yun lang naman po. Wait for part 2. Gege mga lods.